nandito tayo ngayon sa Kidapawan. Ito yung kanilang pipino. May mga problem, the way they grow. No? Sa system, walang problema eh. Maayos yung pagkakagawa. No? May mga drip arrow. No? Nakita ko, yung the way o paano nila ginogrow, ito yung may problema. So, kinausap ko sila, tinanong ko kung paano nila ginogrow, and then nakikita yung reflect, no? Yung ano ng tanim nila, no? Kung ano yung mga meron. So, dito pa lang may mga punggos, may white fly. So, i-address natin yung mga problema na yon. No? Paano nga ba may address yun? No? Number one, the way na payat ang tanim. Payat ang puno. No? Mas malaki pa yung hiniliit ko. So, kailangan ma-address yun. Paano nga ba mag-bear ng fruits? Diba? Kung maliit ang puno. Parang isang ina din yan, yung isang nanay. No? Kung bata pa, at saka payat, ano makukuha mo doon sa bata? Diba? Kung payat ang ina, ano makukuha mo doon sa bata? Di, malnourished din, diba? Dapat, yung mismong tanim mismo ay mataba, malusog. Okay? So dito, makita mo yung mga dito puno, ay mga payat. Dahon, maliliit. Kung babalikan yung video ko doon sa pipino, ang lalaki ng dahon noon. Dito pala makikita mo agad yung reflection, no, ng tanim. Ano yung reaction ng tanim based doon. So, possible, the way they grow, no, yung science of growing nila, no, okay naman yung sunlight. Yung sunpat dito, okay. Maayos yung ng greenhouse. No, yung drip, maayos. Okay? So, possible, isa pa dyan is yung fertilization. Papasok tayo doon sa essential nutrients, no? Kaya nga sabi ni ma'am sa akin dito, ni Katanim, sana noon ko pa nakilala ang KISS, di ba? So ngayon, i-introduce natin to sa KISS, no? Sana magbunga. So may mga bagong tayo dito tanim dito sa kaliwa na further experimentation na KISS na ang gagamitin nila. Okay, without mentioning the brand, no? Mga Katanim, kung anong gamit nila before dito. Anyway, so sa ngayon, kita nyo naman, may mga spot yung dahon. Ayan, may mga spot. No? Tapos hindi sila nagpo-pruning. So ako pa nag-ano nito. Yung pruning is yung side shoot. Mamaya i-discuss natin yan. Wala yung actual procedures. No? Yung magandang procedures ng pagtatanim. Hindi nila dito. Yung spacing, isa pa. Dapat 40 cm yan. Okay, so inayos ko na yung doon. Paano to? Nakabaging na. Di mo gagalawin. So, ang possible dito is lalatagan dito sa kabila, no? Para mai-separate itong mga bag, no? Mai-separate natin at least magkaroon ng ventilation. Yun yung number one, tatandaan nyo lagi Katanim. Kahit dito sa mga natin, cucumber, lagi nyo isa lang alam yung ventilation. Okay, sa cucumber naman, nyo rin yung variety. Okay, pumili kayo ng maganda, available sa Katanim store. Yung single, yung maliit na cucumber, yung maliit single, o kaya aikido, yung Japanese cucumber. Okay, so yun yung isa lang alang nyo. Then i-check nyo kung ano yung reactions ng tanim, ano yung makikita nyo sa tanim nyo, ano bang kulang dyan. Okay, dito may fungus, so kailangan mo mag-spray ng fungus removal. Available din yan sa Katanim store. Yung fertilization na maganda, di ba? Ano magandang fertilizer dito na para sa fruit bearing, para sa lettuce natin? KISS. All around na yan. Itataas nyo lang yung EC, yung ppm. So, anong ppm sa stages na to? Mag-start kayo sa vegetative. Then, every 2 days, akyat. Akyat ng dalawa. Okay? Paano ang dalawa ang akyat? Ibig sabihin, kung nag-start kayo ng 1.2 EC, no? 1.4 after 2 days. After 2 days, 1.6. After 2 days, 1.8. After 2 days, 2.0. Then maintain ang 2.0. Paano naman kung hindi easy ang gamit? Paano kung ppm? Okay, 1,000 ppm mga Katanim start nyo. Start sa 1,000 ppm. After na 1,000 ppm, mag 1,2 kayo. Okay, after 2 days. After 1,2, 1,4. Okay. After 2 days, 1,6 ppm. KISS. Ngayon, may reactions yan mga Katanim. May kita nyo, lalaki ang dahon, magkakaroon ng vegetative, no? Doon kayo mag-a-adjust Katanim, depende sa vegetative. Ito, i-discuss natin to next year, no? I-discuss natin ang pulido next year. Ano nga ba yung vegetative? Ano yung generative? Paano mo makikita na masyadong generative yung tanim mo based dito sa bulaklak?
paano mo naman makikita na generative o vegetative yan based doon sa flower, no? I-discuss natin yan next year. So, magagawa tayo ng ano doon, i-over natin talaga na maging vegetative siya, then i-over din natin na generative para maipakita natin na hindi pwede ganon, no? Dapat, kung makikita nyo, yung medyo tingala, okay yun. Pero pag tingalang-tingala, hindi pwede. Tsaka medyo babang-baba, hindi rin pwede. Okay, yung mga ganito, okay yan. Pero, masyadong maliit. Diba? Dapat mahaba na siya. Based sa experience ko sa pagtatanim ng cucumber. Now, kailangan muna dapat after transplant mga katanim, inaayos ka agad yung fertilization. So ngayon dito maghahabol tayo, may mga bunga na. Okay? Then, side shoot. So ipakita natin to ang mga problema dito mga katanim. Ayan, tingnan nyo Okay, dito mga katanim, yan, tatanggalin natin to, weeding. Alis tayo ng mga damo. Yan, tatanggalan natin yan. Okay, yan. Ang spacing mga katanim, kailangan 40 cm. Paano yung 40 cm? Ito at saka ito. 40 cm yan. So alisin natin to, lipat natin doon. Okay? Yan ha. Next, gagawin. Tatabasin natin yung mga dahon. Okay, ginagawa nila. Tatabasin natin. Tingnan mo, magpo-fruit drop na siya Wala na. Fruit drop na. So kulang ka sa calcium. Dapat hindi magaganyan. Anyway, masyadong mura pa. Masyadong mababa pa. Pwede mo to pa, putulin pa. 3, 4, 5, 6. Hanggang 6 pwede ka magputol ng dahon. 6 nodes nito. Maliliit ang dahon. No, kung makikita nyo yung mga tanim ko, previous video natin, babalikan nyo, ang lalaki ng dahon nun. Okay? Yan. Yan, ganyan. Okay, hindi na to pinapollinate Ito yung isa pang problem dito, mga katanim. Yan. Kung ano yung fungus doon sa lettuce, meron din dito. So, fungus removal ang pangalis dyan. Yung 3 days spray natin. Okay. Then, ano pa ang tamang pag-aalaga nito? Side shoot, ito yon. Yan. Ito mga side shoot na yan, inaalis yan. Ito. Yan, inaalis. Okay, dapat one stem lang para focus ang energy niya pataas. So, lahat ng side shoot, katulad nito, aalisin dapat ito. Okay? Ginugupit ito, mga katanim. Okay? Ginugupit yan. Para one stem lang siya. Kaso ang payat ng stem, kung makikita nyo, no? Ang payat Diba kaya niyan tumago sa daliri ko, hiniliit ko na yan diba? So ganyan, kailangan mapataba mo ito. Anong ano mong fruits dito, no? Kung payat ito, so ganun din. Hindi niya kaya sustentuhan ng nutrients, ng energy. Okay? So naintindihan ba? So itong isa pa, tinatanggal na to. Bakit? Kahit may fruits dito, huwag ka namang hinayang. Ikat mo na to. Okay? Ikat mo na yan. Ito, ikat na yan. Okay? So, i-adjust natin. Kasi para magkaroon ng ventilation. Okay? Sana natuto kayo dito mga katanim So, yun mga katanim. No, naipakita na natin ang problema dito. Sana may nakuha kayong information dito sa pag-grow ng cucumber. Anyway, i-discuss natin to fully next year. Okay? Abangan niyo yan. From the start na mag-sowing ulit, cucumber from the start na mag-sowing, preparation ng taniman natin, ano nga ba ang tamang spacing, yan, then fertilization, ano nga ba ang paano. Kaya gumamit kayo ng KISS nutrients lang. Gumamit kayo nun para masupport ko kayo. Kokopyahin nyo na lang. Okay? The way na fertilization. At least tama. No? Okay? Salamat sa suporta mga katanim. Asahan nyo yan next year. Hindi lang cucumber. No? May cucumber tayo. May cherry tomato tayo. Meron tayong bell pepper. Okay? May lettuce tayo. Abangan nyo yan next year. Yan yung katanim modern agriculture. Love yan.